Hey mga bros, may balita nga tayo dito po sa mga bigating players na ito na katulad ni Mikey Williams and Cedric Berfield. Paano ba naman kasi mga bros? Ito yung minamata ngayon ng SMB na kukunin. Ito pong mga super players na ito. Siyempre medyo mahirap pero possible mga kabros. Unahin muna natin. Ito pong kay Mikey Williams, although yes, ito pong sa loob ng 2 games ng Converge Fiber Xers ay walang talo. Pero ito pong si Mikey Williams ang isa sa mga nagpaparamdam na ngayon na bumabalik ng laro na ito. Nag-11 points per game yan sa loob ng 2 laro ng Converge at walang talo ang Converge niyan. Dahil ito pong si Mikey Williams, talagang makikita mo na bumabalik na talaga yung laro na ito. At nakikita rin na yan ng SMB mga kabrods. At kaya nga gustong kunin yan ng San Miguel Beermen dahil kapag ito'y bumulusok na yung laro, mga kabrods, medyo tataas na yung value niyan ni Mikey Williams. Kaya habang ngayon pa lang mga kabrods ay gusto na nilang kunin at offer ng magandang trade ito pong Converge Fiber Xers dahil alam nila na malaking tulong yan ito pong si Mikey Williams at dito yan bubulusok yung laro niyan mga kabrods dito sa San Miguel Beermen. Ngayon pa lang kasi nakikita na natin na kondisyon na ito pong si Mikey Williams nung bumalik kasi ito dito sa PBA medyo nangangapa pa yan sa Converge Fiber Xers hindi katulad ng mga ginagawa na ito sa TNT tropang giga dati na nagkaroon ng 2 kampyonatong TNT at 2 doon finals MVP lang naman siya mga kabrods. Kaya dyan din makikita mo na talaga malakas ito pong si Mikey Williams. Talagang kinakapalang niya ang laruan niya mga kabrods pero ngayon parang nakakapa na niya. Kaya medyo delikado ng Converge ngayon dahil malakas na ito pong si Mikey Williams with Juan Gomez de Leano pa at gumagawa pa dyan ngayon si Justin Arana, Justin Baltazar. Kaya medyo mahirap na talunin ng Converge dyan sa Group A mga kabrods. Ito, katulad na lang din ng NLEX na 3-0 as of 3 games nila. Kaya mga kabrods, undefeated ng Converge sa loob ng 2 laro. Kaya medyo magandang start ito para sa kanila. Kaya okay na makuha ng SMB at offer na ng maganda. Ito pong Converge para makuha nila si Mikey Williams kung sakali man at papayag ang Converge yan. Kaya at ito pa mga kabrods, Cedric Berfield. Alam natin na tinake-down na rin ito ni San Miguel Beermen Management na kukunin talaga nila si Cedric Berfield. Hindi naman sila talaga umuo yan. Pero mga kabrods, nung nakita na ngayon ito pong performance ng Blackwater Bossing dahil alam din naman natin ng Blackwater sa loob ng isang laro nila unang panalo nila ito mga kabrods. At grabe tinalo at tinambakan lang naman nila ito pong semi-finalist last season na Rain or Shine Elasto Painters. At ito, unang panalo ng Blackwater Bossing dyan sa Group B. Unang laro ng Ross, tambak. Unang panalo ng Blackwater Bossing, tambak din. And ito, panalo pa. At ito pong si Cedric Berfield ay gumawa lang naman ng 24 points. Mga kabrods. Kaya okay na okay Ito pong mga teams na ito, buti nag-excel na sila. At ito, may mga kanya-kanyang star players. Pero yun nga, ito, namamata na naman ang San Miguel Beermen. Ito pong si Cedric Berfield, una, tinake down nila. Pero ngayon, nung nakita nilang tinambakan ng Reno Shine na hindi na rin basta-bastang kupunan, mga kabrods, na may Aaron Fuller pa, mga kabrods na import. Ito, nagustuhan na naman nila. Ito pong si Cedric Berfield. Kaya nga okay na makuha ng SMB ito dahil napakalaking tulong na ito. Super scorer na local itong si Cedric Berfield. Sabi nila para kang mayroong import na kapag makuha mo ito pong local player na ito. Grabe rin kasi ito pong point guard na ito, 6'2", na kayang umiscore talaga na parang Mikey Williams din. And talagang tiba-tibang SMB kung makuha nila si Cedric Berfield. Pero kailangan, offer nila na maganda. Ito pong Blackwater Bossing, hindi lang basta-basta ang offer. Ito pong SMB na dapat gagawin nila. Kaya ito mga kabrods sa tingin nyo ba makukuha ng SMB ito? Ito pong sina Mikey Williams or si Cedric Berfield man lang mga kabrods or kahit isa lang mga kabrods dahil ito pong SMB hindi pa sila nakukontento sa lineup nila ngayon dahil gusto nga talaga nilang bumawi ngayong Governors Cup at makuha yung kampeonato ngayon dahil medyo mahirap yung kanilang bracket dahil kasama nila yung TNT, Converge, and Lex sa Group A kaya medyo matrabaho ang bracket ngayon ng San Miguel Beermen. Kaya komento mo lang mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabalbalita naman natin mga kabrods Ivan Asca. Ito ngayong nare-reports and rumors na gustong ipalit ng Barangay Nebra San Miguel dito kay Riley Grigsby. May problema lang. Siyempre mga kabros, dating import ito ng SMB nung 2023 Commissioner's Cup. Kaso Governor's Cup tayo mga kabrods So it means na malaki talaga yan. Si Ivan Asca, 6'8" kasi yan mga kabrods. Pero yun nga, ayon din sa reports and rumors, nasa 6'7" lang din ang height na ito. Pero pag itatanggalan mo ng sapatos, ipapasok ito sa Governor's Cup. Height limit natin na 6'6". Yes mga kabrods, pero yun nga ay pinag-iisipan pa rin ito ng Hinebra dahil baka sumabit din sa height ito
itong si Ivan Aska. Dahil ayon din sa reports and rumors, malakas talaga ito pong si Ivan Aska. Pinalitan lang din talaga ito dati ng SMB. Malakas na player to. Ito pong si Ivan Aska. Ang ganda nga ng mga elimination numbers na ito ng SMB dati. 5-3 with Ivan Aska kahit papano. Talaga napalitan lang ito dati ni Benny Boatwright Jr. noong 2023. Dahil yun ngayon time na na-injured si Junmar Fajardo. Kaya medyo mas kailangan ng SMB ng mas malaking import. Kaya from 6'8 to 6'7", nag-jump sila to 6'10" na Benny Boatwright Jr. Yun yung time na nakapag-champion or nakapag-champion ng SMB with Benny Boatwright noong 2023 kahit hindi healthy si Junmar Fajardo. Pero kahit papaano mga kabrods, pinakita pa rin ni Ivan Aska kung ano, yung gilas niya, yung galing niya, yung hustle niya, yung pagiging superstar niya sa laro dito sa San Miguel Beermen. Kaya ito, mas bagay ito sa Governors Cup 2026 kung papasok ang height nito mga kabrods. Kaya gustong-gusto itong ng Barangay Nebra San Miguel na it's pwede mga kabrods, pwede na maging reserbang import ni Riley Grigsby ito. Ito ang Ginebra, medyo nag-i-struggle ngayon, di ba? First game nila against Phoenix pa. Tapos natalo pa kahit 40 puntos nang pinapakita nito ni Riley Grigsby. So parang may mali dito sa Barangay Nebra. Hindi naman siguro sa import, baka sa locals na. Pero ito, kailangan din kasi ng Ginebra ng mga ganitong veterano katulad ni Ivan Aska. Ito kasi 36 years old na rin ito mga bros, tapos naglalaro ngayon sa New Taipei. Dito sa Taiwan, ito pong si Ivan Aska, 36 years old, veteranong na sa laruan. At ang FIBA Championship MVP na rin ito sa CBC noong 2015, kaya okay na okay. At may experience championship, ito pong si Ivan Aska. Kaya gustong-gusto ito nakapalitan ng Ginebra, itong si Riley Grigsby ni Ivan Aska. Dahil alam na rin niya yung laruan dito sa PBA. Kaya ito mga kabrods, hindi kasi sa reports and rumors natin, gustong-gusto kasi ng Ginebra na ito, ibalik talaga si Justin Brownlee. Kaso nga lang, multiple injuries mga kabrods, ang daming mga injury na ito ni Justin Brownlee na ngayon. Kaya nga ito, baka itong si Ivan Aska, magtuloy-tuloy yan kahit bago mag-playoffs or within playoffs, naglalaro pa rin yan. Dahil itong si JB, medyo dumadami talagang injury niyan ni Justin Brownlee. Kaya nga lumipad dito sa kanilang hometown para doon na mag-rehab at pahinga dahil talagang makikita mo itong si JB hindi na rin talaga bumabata mga kabrods, kaya kailangan din ng healthy na import itong Ginebra. Kaya gustong-gusto nilang kunin ito pong si Ivan Aska dahil alagang-alaga ito sa kanya pangangatawan. Bihira lang din ma-injured yan. Napaka-athletic pa, napaka-bilis, magaling sa depensa, matangkad mga kabrods, solid ang galawan, scorer na, maski sa SMB, napapanga lang sila. Sadyang na-injured lang si Fajardo, kaya pinalitan ito Pero yun nga mga kabrods, all in all, okay itong si Ivan Aska, skill set neto okay rin. Depensa neto okay rin. Talagang may matutulungan niya itong pong Barangay Nebra kung tutuusin. Dahil ang Ginebra ngayon, naghahanap sila ng mga leader na import, mga veteranong import na pwede nilang ipalit kay Riley Grigsby. Dahil yan din naman talagang Ginebra. Kampyonato talaga ang pinaka-goal talaga nila ngayon dito sa Governors Cup 2026. Kaya ikaw mga kabrod, sa tingin nyo ba, Ivan Aska, sa tingin nyo, maipapasok kaya ng Ginebra ito kahit medyo exceed dito sa height limit? Dahil may mga ibang import dito na 6'7" nga daw, nakakapasok pa rin Kaya ikaw mga kabrods, Ivan Aska to Barangay Nebra San Miguel, komento mo lang kung mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is for Basketball Trade Option lang. I'm out.